Ang pinili kong pamilya ang mga taong nagpapasaya sa akin, sabi ni Clara habang itinataas ang baso, at lahat ay pumalakpak. Pagkatapos ay direktong tumingin siya sa akin at sinabi, "Pwede ka nang umalis." Tumayo ako, nanginginig. Pero tumayo rin si Mateo. At ang ginawa niya pagkatapos ay nagpatahimik sa lahat. Pero hayaan niyo muna akong ikwento kung paano kami napunta sa sandaling iyon na magpakailanman ay nagbago sa buhay ko. 3 oras na ang nakalipas, nasa kwarto pa ako, tinatapos ang paghahanda para sa kasal ng anak ko. Ang burgundy kong damit ay perpektong plansado, walang kahit isang kulubot, lahat ay may pag-iingat ng isang inang gustong maging walang kapintasan. Sa edad na 67, pinag-igihan ko pa rin na maging maganda ang impresyon ko kay Clara. Ang pabangong rosas na isinabog ko sa pulso ay nahahalo sa amoy ng malamig na kape sa bedside table ko. Halos hindi ko naubos ang isang piraso ng tinapay sa almusal. Hindi ko kayang kumain ng marami dahil sa kaba. Ngayong araw ang pinakamahalagang araw sa buhay ng anak ko at gusto kong maging perpekto ako para sa kanya. Habang isinusuot ko ang pearl earrings na naiwan sa akin ng nanay ko, naalala ko ang lahat ng gabing nagpupuyat ako para alagaan si Clara noong bata pa siya, ang mga lagnat na pinapawisan ko ng basang tela. Ang mga kwentong binabasa ko hanggang makatulog siya, ang mga sakripisyo ko na nagtatrabaho ng double shift para makapag-aral siya sa pinakamagandang unibersidad. Magbabago ang lahat ngayon, sabi ko sa sarili ko habang nagtititigan sa salamin, nag-ensayo ng ngiti. Ngayon, makikita na ako ng anak ko. Pahalagahan na niya ako. Tumunog ang telepono, binasag ang aking pag-iisip. Si Victoria, ang nakababatang kapatid ko. Amelia, kumusta ang pakiramdam mo? Handa ka na ba sa malaking araw? Higit pa sa handa, sagot ko, nararamdaman ang pagpuno ng luha sa mata dahil sa emosyon. May pakiramdam ako na magiging iba na ang lahat ngayon sa pagitan namin ni Clara. Tahimik si Victoria sandali. Alam niya ang kasaysayan namin. Alam niya kung gaano kahirap ang relasyon namin itong mga nakaraang taon. Mula nang makasama ni Clara si Mateo, mas bihira na ang pagbisita, mas malamig na ang mga tawag, mas tensyonado na ang mga pagkikita. Mag-ingat ka lang, ate. Huwag kang mag-expect ng masyado. Pero tapos na ang desisyon ko. Ngayong araw ang araw ng aming pagkakasundo. Ngayong araw, ibibigay na sa akin ni Clara ang lugar na nararapat sa buhay niya pagkatapos ng maraming taon ng lamig at distansya. Kinuha ko ang regalo na inihanda ko para sa mag-asawa, isang set ng fine china na binayaran ko ng installment sa loob ng isang buong taon. Bawat plato ay kumakatawan sa isang paumanhin. Bawat tasa ay pagkakataon para magsimula ulit. Inibenta ko pa ang aking wedding ring para mabayaran ito ng buo. Dumating ang taxi ng tamang 2:00 ng hapon. Sa buong biyahe papuntang simbahan, hindi ko mapigilan ang ngiti habang iniisip ang sandali na makikita ako ni Clara. Naiimagine ko ang yakap na ibabahagi namin, ang matatamis na salitang palitan namin, ang pagpapatawaran na magtatapos sa mga sugat namin. Maganda ang simbahan, pinalamut siya ng puti at light pink na bulaklak. Eksakto ito sa pangarap ni Clara. Maaga ako dumating para makasigurado na makakuha ako ng magandang upuan, mas mabuti sa unang row kung saan makikita niya ako sa buong seremonya. Pero nang malapit na ako sa unang upuan, pinigilan ako ng wedding planner. Pasensya na po, ma'am. Naka-reserve po ang mga upuan na iyan para sa immediate family. Ako ang nanay ng bride, sabi ko ng may pagmamalaking ngiti. Tiningnan niya ang listahan at kumunot ang noo. Pasensya na po, pero nakasulat dito na sa ika-5 row po kayo dapat umupo. Nawala ang ngiti ko. Ika-5 row, na para bang ordinaryong bisita lang ako, na para bang hindi ako ang nagbigay ng buhay sa batang iyon na malapit ng maging asawa. Umupo ako sa itinuro sa akin, napapaligiran ng mga estranghero, habang pinapanood ko ang unang row na napupuno ng mga kaibigan ni Mateo, mga kasamahan ni Clara sa trabaho, mga taong dumating sa buhay niya matagal na matapos akong dumating. Nang magsimula ang musika at makita ko ang anak ko na naglalakad patungo sa altar, maganda sa puting damit, na mainingning na ngiti na kilala ko mula pa noong baby siya, na puno ng pagmamahal at pag-asa ang puso ko. Siguradong pagkakamali lang lahat ng ito. Siguradong sa reception ay magiging iba na ang lahat. Perpekto ang seremonya. Mukhang mabuting lalaki si Mateo, at ang paraan ng pagtingin niya kay Clara ay nagbigay sa akin ng katiyakan.
Kahit papaano, nakahanap ang anak ko ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Iyon lang naman ang mahalaga, di ba? Pagkatapos ng seremonya, lumapit ako para batiin sila, pero sobrang dami ng tao, kaya halos isang mabilis na halik sa pisngi lang ang nagawa ko kay Clara. Maganda ka talaga, anak, bulong ko. Bahagya lang siyang umiti bago tumalikod para batiin ang iba pang bisita. Sa reception, ginanap sa isang eleganteng hall na tanaw ang hardin. Magaganda ang dekorasyon ng mga mesa, may sariwang bulaklak sa gitna at kandila na lumilikha ng mahiwagang kapaligiran. Dala ko ang regalo sa ilalim ng braso, naghahanap ng mesa kung saan ako inassign. Nang makita ko ang pwesto ko, lalong lumubog ang puso ko. Mesa numero 8, sa likod ng hall malapit sa kusina, napakalayo sa pangunahing mesa na halos hindi ko na makita ang bride at groom. Ang mga kasama ko sa mesa ay mga taong halatang hindi kilala ang isa't isa, mga obligasyon bisita na itinabi rin tulad ko. Kamag-anak po ba kayo ng bride? Tanong ng isang matandang babae sa tabi ko. Nanay po ako, sagot ko, sinusubukang mapanatili ang pagiging kalmado. Tumingin sa akin ang babae nang may gulat, malinaw na nagtataka kung bakit napakalayo ng upuan ng nanay ng bride sa pangunahing mesa. Pareho kaming nagtataka. Mula sa upuan ko, pinapanood ko kung paano tinatanggap ni Clara ang mga bati, tumatawa kasama ang mga kaibigan, at niyayakap ang nanay ni Mateo nang may pagmamahal na hindi ko naaalala na naramdaman ko mula sa kanya nitong mga nakaraang taon. Bawat kilos ay parang maliit na saksak sa dibdib ko. Nang oras na ng hapunan, nakita ko kung paano muna sinisilbihan ang mga pangunahing mesa. Pagdating sa mesa namin, malamig na ang pagkain. Ang manok na natikman ko ay disappointing, at ang alak ay hindi na kayang pakalmahin ang pait na lumalaki sa lalamunan ko. Sa buong hapunan, naghihintay ako na lumapit si Clara para batiin ako, para tanungin kung kumusta ako, para isali ako sa usapan ng pamilya. Pero masyado siyang abala sa iba. Invisible ako sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Nang oras na ng mga toast, bumilis ang tibok ng puso ko. Siguro ngayon. Siguro sa speech niya, mai-mention niya ako. Siguro pasasalamatan niya ako sa lahat ng ginawa ko para sa kanya, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko. Nagsalita muna si Mateo. Pinasalamatan niya ang mga magulang, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Nagkwento siya tungkol sa bagong pamilya nila, sa mga pangarap na ibinabahagi nila ni Clara. Maganda ang speech, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Nang matapos siya, pumalakpak ang lahat ng masigla. Pagkatapos, tumayo si Clara. Kumikinang siya, namumula ang pisngi dahil siguro sa emosyon at sa tiyampag. Kinuha niya ang baso at mumiti sa lahat ng bisita. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng espesyal na taong nandito ngayon kasama ko, simula niya. Sa mga kaibigang naging kapatid, sa mga kasamahan na naging pamilya. Bumilis ang paghinga ko. Ayan na. Dito na niya ako mai-mention. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi palaging ang may dugong magkadugo, patuloy niya. At naramdaman ko ang pagkabali ng isang bagay sa dibdib ko. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pumipili na makasama ka, sumusuporta sa'yo, nagpapalago sa'yo. Parang mga bato ang bawat salita. Bawat pangungusap ay pagtanggi. Bawat ngiti niya ay sampal sa lahat ng naging ako para sa kanya. Ang pinili kong pamilya ay ang mga taong nagpapasaya sa akin, sabi niya habang itinataas ng mas mataas ang baso. At lahat ng bisita ay pumalakpak ng masigla. Na nagdiriwang ng mga tagumpay ko ng walang selos, na nagtutulak sa akin ng walang paghatol. Patuloy akong naghihintay, nakakapit sa huling pag-asa na baka sa dulo ng speech niya ay maisalita para sa akin, isang salita lang na magbibigay katwiran sa presensya ko roon. Pero biglang nagtagpo ang mga mata namin. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, direktong tumingin siya sa akin. At ang nakita ko sa tingin na iyon ay hindi pagmamahal, hindi pasasalamat, kahit hindi man lang kawalan ng pakialam. Puro paghamak. At gusto ko ring sabihin, patuloy niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin, na may mga taong hindi karapat-dapat na makasama sa espesyal na sandaling ito. Mga taong dala-dala lang ang negatibo at pait sa buhay natin. Tumahimik ang buong hall. Lahat ng mukha ay lumingon sa akin dahil halata kung sino ang tinutukoy niya. Nanginit ang mukha ko sa kahihiyan pero hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Mommy, sabi niya sa wakas.
At ang salitang matagal ko nang hinintay na marinig ay parang hatol. Pwede ka nang umalis? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. 200 tao ang nakatitig sa akin, ang iba ay nagulat, ang iba ay may morbid na kuryosidad, ang iba ay may awa. Parang gumuhob ang mundo sa paligid ko. Nanginginig ang kamay ko habang inilalagay ko ang napkin sa mesa. Ang burgundy kong damit na maingat kong plansado ay ngayon ay parang katawa-tawang costume na lang. Dahan-dahang tumayo ako gamit ang natitirang dignidad ko. Pero biglang may nangyaring hindi inaasahan. Si Mateo, na nakaupo sa tabi ni Clara, ay tumayo rin. Ang mga mata niya ay kumikinang sa paraang hindi ko pa nakikita noon at nanigas ang panga niya sa galit. Tumayo si Mateo mula sa upuan na may ekspresyong hindi ko pa nakita. Ang mga matang dating kumikinang sa saya ay ngayon ay puno ng malamig na galit na nagpahinto ng hininga ng buong hall. Ano nang ginagawa mo? Bulong ni Clara, hinila ang braso niya para maupo ulit siya. Pero inalis niya ang kamay nito at naglakad patungo sa mikropono. Perpekto ang hitsura ng itim niyang suit, pero ang mukha niya ay puno ng determinasyon na nagpalamig sa gulugod ko. Kinuha niya ang mikropono ng matatag at direktong tiningnan ang anak ko. Clara, bago umalis ang nanay mo, sa tingin ko may ilang bagay na dapat malaman ng lahat dito. Naging maputi na parang papel ang mukha ni Clara. Mateo, hindi. Huwag mong gawin to. Huwag kong gawin ang ano. Sabihin ang totoo. Ang boses niya ay tumunog sa buong hall. Dahil lumalabas na alam ko na ang totoo tungkol sa nanay mo. Nakatayo pa rin ako sa tabi ng mesa ko, hindi sigurado kung mananatili o aalis. Nanginginig ng sobra ang mga binti ko kaya kailangan kong hawakan ang likod ng upuan. Lahat ng bisita ay nakatingin sa amin na parang bahagi kami ng isang palabas. Nang magsimula tayo mag-date 3 taon na ang nakalipas, patuloy ni Mateo nang hindi inaalis ang tingin kay Clara, palagi kang nagsasalita ng masama tungkol sa nanay mo. Lumapit na si Clara sa kanya, sinusubukang agawin ang mikropono. Mateo, tama na. Sinabi mo sa akin na mapait siya, controlling, laging pumupuna sa lahat ng ginagawa mo. Bawat salita ay parang martilyo sa puso ko. Ganyan ba ang paglalarawan ng anak ko sa akin sa taong minahal niya? Ganyan ba ang pinag-uusapan niya tungkol sa akin sa loob ng maraming taon? Naniniwala ako sa'yo, patuloy ni Mateo, dahil nagtitiwala ako sa'yo, dahil akala ko kilala ko na ang babaeng papakasalan ko. Umabot na si Clara sa kanya at sinusubukan pa ring agawin ang mikropono. Tama na. Pero 1 buwan na ang nakalipas, nagdesisyon akong mag-imbestiga ng mag-isa. Tahimik na ang buong hall. Kahit ang mga waiters ay tumigil sa galaw. Lahat ay naghihintay kung ano ang natuklasan ni Mateo. Nagpunta ako kay Tita Victoria, ang kapatid ni Mommy Amelia. Tinuro niya ako. Gusto kong malaman ang buong bersyon ng kwento ng pamilya bago ako magpakasal. At ang natuklasan ko ay nagpa-speechless sa akin. Naramdaman ko ang halo-halong takot at pag-asa. Ano kaya ang sinabi sa kanya ni Victoria? Lumalabas na hindi mapait na babae si Amelia tulad ng sinabi mo sa akin. Lumakad si Mateo patungo sa gitna ng hall, dala ang mikropono. Sinundan siya ni Clara ng mailuha sa mata, pero hindi nagalit ang mukha niya, desperado na. Lumalabas na isang babaeng biyuda ng 12 anyos pa lang ang anak niya. Isang babaeng nagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw para mapalaki ang anak mag-isa. Inilagay ko ang mga kamay sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala na alam lahat yon ni Mateo. Inibenta ni Amelia ang bahay, ang alahas, ang mga kasangkapan, lahat ng maihalaga para mabayaran ang pribadong unibersidad ni Clara. Naglakad si Mateo patungo sa gitna, dala pa rin ang mikropono. Nagtrabaho siya bilang katulong, tagapagsilbi, anumang kailangan para hindi kulang ang anak niya sa kahit ano. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Nang grumiyot si Clara sa unibersidad, sa halip na pasalamatan ang nanay, lumipat siya sa ibang lungsod. Iniwan niya si Amelia mag-isa pagkatapos ng buong buhay na sakripisyo para sa kanya. Mateo, pakikalmahan mo, sigaw ni Clara. Pero hindi siya tumigil. At sa loob ng 3 taong magkasama tayo, alam mo ba kung ilang beses bumisita si Clara sa nanay niya? Kung ilang beses siya tumawag para tanungin kung kumusta ito? Ang katahimikan ay sobrang kapal na parang pwede nang hiwain ng kutsilyo. 3 beses. 3 beses sa loob ng 3 taon.
At tuwing tumatawag si Amelia, tinatanggihan ni Clara ang tawag. Tuwing nag-send siya ng mensahe, ini-ignore ito ni Clara. Nagsimulang tumulo ang luha ko ng walang kontrol. Lahat ng mga hindi sinagot na tawag, lahat ng mga mensaheng binasa pero hindi sinagot, alam niya lahat. Pero ang pinaka nakakagulat sa akin, patuloy ni Mateo, ay nalaman ko na kahit pagkatapos ng unang taon na nagtatrabaho na si Clara, patuloy pa rin si Amelia na nagpapadala ng pera. Pera na kailangan niya para sa sariling gastusin, sa gamot, sa pagkain. Tumigil na si Clara sa gitna ng hall. Hindi na niya sinubukang pigilan si Mateo. Nakaupo na lang siya roon, ang puting damit ay parang nawalan na ng ningning, tahimik na umiiyak. At nang magkaroon na ng stable na trabaho si Clara, alam mo ba ang ginawa niya? Sinabi niya sa nanay niya na hindi na niya kailangan, na oras na para maghiwalay na sila ng landas. Lumapit si Mateo sa akin. Wala nang galit ang mga mata niya, malalim na kalungkutan na lang. Yen, Amelia, hindi ko alam ang lahat ng ito nang anyayahan kita sa kasalang ito. Akala ko ikaw ang masamang babaeng inilarawan sa akin ni Clara. Pero ngayon, alam ko na ikaw ang pinakamatapang at pinakamabuting babaeng nakilala ko. Lumapit pa siya sa akin at mas lumambot pero hindi nawala ng katatagan ang boses niya. Tahimik na ang buong kwarto na parang huminto ang paghinga ng 200 katao ng sabay-sabay. Yen, Amelia, nang ikwento sa akin ni Tita Victoria ang kwento mo, hindi ako makapaniwala. Sinabi niya na inibenta mo pa ang wedding ring mo para mabayaran ang huling semester ni Clara sa universidad, na nagtatrabaho ka pa rin bilang tagalinis ng opisina tuwing gabi pagkatapos ng daytime job mo para makapag-aral siya ng walang alalahanin. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas na akala ko maririnig ng lahat. Ang mga salita ni Mateo ay parang kampana na tumutunog sa buong kwarto, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Sinabi rin niya na nang magkasakit si Clara ng appendicitis noong 2nd taon sa universidad, nagpautang ka para makapagpa-check up sa pribadong klinika dahil sinabi ng pampublikong doktor na kailangang maghintay na nagpupuyat ka ng 3 araw straight para alagaan siya. Umiiyak na ng todo si Clara. Pero hindi luha ng lungkot, luha ng kahihiyan, ng guilt, ng desperasyon. Nawala na ang perpektong makeup niya, at ang wedding dress ay hindi na simbolo ng bagong simula, parang disgis na lang ng kasinungalingan na unti-unting gumuho. Sinabi rin sa akin ni Tita Victoria na hindi ka na nag-asawa ulit, hindi na nagkaroon ng ibang partner, dahil sinabi mo na ang priority mo ay maging mabuting ina. Na tinanggihan mo ang 3 marriage proposal, dahil ayaw ng mga lalaking iyon na maging priority mo si Clara. Bawat salita ni Mateo ay parang sampal kay Clara, pero parang gamot din sa mga sugat ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nakakita sa sakripisyo ko. May nakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalaki ng anak mag-isa. At alam mo ba ang pinakanakakasakit na natuklasan ko? Patuloy ni Mateo, ngayon ay naglalakad patungo kay Clara. Sinabi niya na nang mag-propose ako sa iyo at tinanong ko kung gusto mong anyayahan ang nanay mo, sinabi mo na hindi raw karapat-dapat siyang makasama sa espesyal na araw na ito, na resentful na babae siya na magdadala lang ng gulo. Lalong lumalim ang katahimikan. Nagsimulang magbulungan ang ilang bisita, pero karamihan ay nanonood pa rin na parang pinapanood ang isang dula. Pinilit ko pa rin na anyayahan siya dahil naisip ko baka magka-reconcile kayo, pero inilagay mo siya sa likod na mesa na parang estranghero. Binigyan mo siya ng pinakamasamang upuan sa buong hall. Sinubukan ni Clara magsalita, pero hindi lumalabas ang mga salita. Umiiyak na lang siya at umuuga ang ulo. At ngayon, sa mismong speech mo sa sariling kasal, pinahihiya mo siya sa publiko. Tinataboy mo siya na parang intrusado kung kailan siya ang babaeng nagbigay ng buong buhay para sa iyo. Tumingin ulit si Mateo sa akin. Yes, Amelia, hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng kayang tratuhin ng ganito ang sariling ina. Hindi ko kayang simulan ang pamilya, kasama ang taong may ganitong paghamak sa taong pinakamahal na nagmamahal sa kanya. Sumigaw si Clara na parang nasugatan na hayop. Hindi, Mateo, pakikalmahan mo. Maayos natin to. Pero tapos na ang desisyon niya. Inalis niya ang wedding ring at inilagay ito sa pangunahing mesa. Higit pa sa impormasyon ang ibinigay sa akin ni Tita Victoria tungkol sa nanay mo, Clara. Tinuturo niya sa akin ang uri ng tao na gusto kong maging, ang uri ng pamilya na gusto kong itayo. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang mga kamay ko. Yen, Amelia,
Sobrang paumanhin ko na kailangan mong pagdaanan ang pagpapahiyang ito. Hindi mo ito nararapat. Nararapat sa iyo ang pagmamahal at respeto ng anak mo. Nararapat kang tratuhin bilang bayani na tunay ka. Hindi na luha ng sakit ang tumutulo sa mata ko, luha na ng emosyong hindi ko na kayang pangalanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may tunay na nakakita sa akin. May nakaintindi sa kwento ko. Mga ginoo at ginang, sabi ni Mateo, humarap sa buong kwarto. Sa kasamaang palad, hindi matutuloy ang kasalang ito. Hindi ko kayang pagsamahin ang buhay ko sa isang taong kayang magpakita ng ganitong paghamak sa sariling pamilya. Ang bulungan sa hall ay naging nakakabingi na ingay. May tumayo mula sa upuan. May naglabas ng cellphone para mag-video. May nanatili lang na nakatanga na may nakabukang bibig. Lumabagsak si Clara sa sahig sa gitna ng kwarto. Ang puting damit niya ay kumalat sa paligid niya na parang sirang pakpak ng natumbang anghel. "Mommy," sigaw niya sa akin. "Mommy, pakikalmahan mo siya. Sabihin mo sa kanya na maayos pa natin to." Pero naglakad na ako patungo sa labasan. Nilakad ko ang daan palabas ng kwarto nang nanginginig ang mga binti pero mataas ang ulo. Bawat hakbang ay parang drum sa tenga ko. Lalong lumakas ang bulungan ng mga bisita sa likod ko pero hindi ko na pinansin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman ko na nakikita ako, napatunayan at narespeto. "Mommy, hintayin mo." Ang desperadong sigaw ni Clara ay tumago sa hangin na parang kutsilyo. "Pakikalmahan mo, huwag kang umalis ng ganito." Huminto ako sa pinto nang hindi lumilingon. Basag na ang boses niya, ganap na iba sa kumpiyansa at mayabang na babaeng nagsalita kanina. "Mateo, pakikalmahan mo," narinig ko siyang pakiusap sa pagitan ng hikbi. "Hindi pwedeng matapos ng ganito. Mag-uusap tayo. Maayos natin." Pero nang bahagyang lumingon ako, wala na si Mateo sa kwarto. Lumabas na siya sa ibang pinto, dala hindi lang ang presensya, kundi ang lahat ng pag-asa ni Clara na mapanatili ang perpektong buhay niya. Lumabas ako ng kwarto at umupo sa bench sa hardin. Ang malamig na hangin ay tumama sa mukha ko, at sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakahinga ako ng malalim. Ang mga ilaw mula sa hall ay sumasalamin sa mga bintana, at naririnig ko ang kaguluhan na sumabog sa loob. Tumunog ang cellphone ko. Si Victoria. "Amelia," tinawagan lang ako ni Mateo. Sinabi niya kung ano ang nangyari. "Kumusta ka?" Naguguluhan ako, sagot ko nang nanginginig ang boses. "Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko." "Maramdaman mo ang pagmamalaki, ate. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nagdepensa ng dangal mo. Pero si Clara, ang anak ko di. Ang anak natin, ate. Ang anak mo ay nakatanggap lang ng pinakamahalagang leksyon sa buhay niya. Sana matutunan niya." Habang nag-uusap kami ni Victoria, nakita ko ang ilang tao na nagsimulang lumabas ng hall. Karamihan ay mga kamag-anak ni Mateo na naglalakad patungo sa mga kotse nila na may mukha ng hindi makapaniwala. Ilan ding bisita ni Clara ang umaalis na malinaw na hindi komportable sa buong sitwasyon. "Victoria, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy pagkatapos nito. Pupunta ka sa bahay ko ngayong gabi. Mag-uusap tayo. Mag-iiyak tayo kung kailangan. At bukas, ipaplano natin ang bagong buhay mo." "Bagong buhay?" "Ate. Buhay kung saan hindi mo na kailangang magmakaawa ng pagmamahal ng anak mo. Buhay kung saan pinahahalagahan ka para sa tunay na ikaw." Nang ibaba ko ang tawag, nakita ko si Clara na lumalabas ng hall. Kulubot na ang damit niya, nawala na ang makeup, at parang masakit ang bawat hakbang. Nang makita niya akong nakaupo sa bench, tumakbo siya papunta sa akin. "Mommy, pakikalmahan mo, patawarin mo ako," sabi niya habang lumuluhod sa harap ko. "Alam ko mali ako. Alam ko napakasama ko sa'yo." Tiningnan ko siya ng matagal. Ang babaeng lumuluhod sa harap ko ay ang anak ko. Ang batang binuhat ko sa bisig, pinagkantaan ko ng oyay, pinaghirapan ko ang buhay ko. Pero siya rin ang babaeng kahapon lang ay pinahiya ako sa harap ng lahat, ang nagsalita ng masama tungkol sa akin sa loob ng maraming taon, ang nagpapa-invisible at walang halaga sa akin. "Clara," sabi ko ng mahina pero matatag na boses, "alam mo ba kung ilang beses sa loob ng 3 taon na ito ang naisip kong tawagan ka lang para marinig ang boses mo?
Umuga ang ulo niya, umiiyak. Araw-araw. Araw-araw sa loob ng 3 taon, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero mo. Pero binaba ko bago pa mag-ring dahil alam kong hindi ka sasagot. Mommy, alam ko di. Alam mo ba kung ilang gabi akong nagpupuyat na nagtatanong kung ano ang ginawa kong mali? Saang punto ako tumigil maging mabuting ina sa'yo? Lalong lumakas ang hikbi niya. Hindi ka tumigil maging mabuting ina. Ako ang masamang anak. Alam mo ba kung ano ang pinakakalunos-lunos sa lahat ng ito, Clara? Nalaman ko sa lalaking nawala mo kung gaano mo ako kamuhian. 3 taon akong naniniwala na abala ka lang sa bagong buhay mo. Pero lumalabas na aktibo mong kinamumuhian ako. Hindi kita kinamumuhian, Mommy. Hindi ko kailanman kinamuhian. Pero hindi mo rin ako minahal, di ba? Hindi sa paraang minahal kita. Tumahimik si Clara dahil alam niyang totoo iyon. Mommy, iniwan ako ni Mateo. Nawala ko ang pag-ibig ng buhay ko dahil sa ginawa ko. Hindi, Clara. Nawala mo ang pag-ibig ng buhay mo dahil sa kung sino ka. Dahil sa mga desisyong ginawa mo, dahil sa paraan ng pagtrato mo sa pamilyang nagbigay ng buhay sa iyo. Tumayo ako mula sa bench at naglakad patungo sa kalye kung saan sinabi ni Victoria na hihintayin niya ako. San ka pupunta? Ano ang gagawin ko nang wala si Mateo? Ano ang gagawin ko nang wala ka? Huminto ako at sa wakas ay lumingon sa kanya. Matututo kang mabuhay kasama ang bunga ng mga aksyon mo. Matututo kang magmahal ay hindi lamang kukunin ng walang ibinibigay na kapalit. At baka sakaling swertehin ka, matututo kang maging mas mabuting tao. Pero nanay mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi kita iniwan, Clara. Ikaw ang umalis sa akin. Nakita ko ang kotse ni Victoria na papalapit na sa kalye. Oras na para umalis. Kung seryoso kang maging mabuting anak ko ulit, alam mo kung saan ako makikita. Pero hindi na ako maghahabol sa'yo. Hindi na ako magmamakaawa ng pagmamahal mo. Sobra na ang binayaran ko para sa isang bagay na dapat libre lang sana. Sumakay ako sa kotse ni Victoria nang nanginginig ang mga binti at tumitibok ng napakalakas ang puso ko na akala ko lalabas na ito sa dibdib. Tiningnan ako ng kapatid ko sa rearview mirror na maihalo-halong pag-aalala at pagmamalaki na matagal ko nang hindi nakikita sa mga mata niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya habang pinaandar ang makina. Parang nagising ako mula sa isang bangungot na tumagal ang 3 taon, sagot ko habang pinupunasan ang mga luha na patuloy pa ring tumutulo. Sa buong biyahe patungo sa bahay niya, hindi kami gaanong nag-usap. Tinitingnan ko lang ang mga ilaw ng lungsod na dumadaan na parang mga shooting star, at sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, hindi ako lubos na nawawala. Nasaktan. Nasira ang gabi, pero napalaya rin ako mula sa bigat na matagal ko nang dinadala nang hindi ko namamalayan. Pagdating namin sa bahay ni Victoria, nagluto siya ng chamomile tea para sa akin, at umupo kami sa sala na may dim na ilaw at komportableng katahimikan na umiiral lang sa pagitan ng magkapatid na magkadugo at magkakilala mula pagkabata. Amelia, may isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo nang kausap ko si Mateo, simula ni Victoria habang dahan-dahang hinahalo ang tsaa niya. Ano iyon? Hindi lang siya nagtanong tungkol sa relasyon mo kay Clara. Dumating siya dahil tunay siyang nag-aalala sa'yo. Sinabi niya na sa iilan lang na pagkakataon na nakita ka niya, napansin niyang malungkot ka, may isang bagay sa mata mo na hindi tumutugma sa paglalarawan ni Clara sa'yo. Tahimik ako, pinoproseso ang impormasyon. Sinabi niya na tuwing nagsasalita ng masama si Clara tungkol sa'yo, palaging may nararamdaman siyang hindi tama. Na ang babaeng kasing sama ng inilarawan sa kanya, ay hindi dapat makapagpalaki ng isang matagumpay na anak katulad ni Clara. Talaga bang sinabi niya iyon? Ang eksaktong salita niya, kung talagang mapait at mapanira si Amelia tulad ng sinasabi ni Clara, paano niya nagawang mapalaki ang isang anak na edukado sa unibersidad, independent, at may magandang trabaho? Ang tanong na iyon ay nakabagabag sa kanya. Naramdaman ko ang kakaibang init sa dibdib. Nakita ni Mateo ang isang bagay sa akin na tinanggihan ng sarili kong anak na makita. Victoria, sa tingin mo ba masamang ina ako? Sa tingin mo ba may ginawa akong nararapat sa trato na natanggap ko? Inilapag ni Victoria ang tasa at hinawakan ang mga kamay ko. Amelia, ikaw ang pinakamabuting ina na maaaring magkaroon ng isang anak na babae.
Pinalaki mo si Clara mag-isa pagkatapos mamatay ni Michael. Nagtrabaho ka araw at gabi para mabigyan siya ng lahat ng kailangan niya. Nagsakripisyo ka sa paraang hindi ko man lang lubos na naiintindihan noon. Kung ganoon, bakit ganito ang galit niya sa akin? Hindi sa tingin ko galit siya sa'yo, ate. Sa tingin ko, natatakot siya sa'yo. Natatakot sa akin? Bakit? Dahil ikaw ang kumakatawan sa lahat ng ayaw niyang maging. Ikaw ang kumakatawan sa sakripisyo, sa pagiging walang pag-imbot, sa simpleng pamumuhay. Lagi nang gustong maging Clara ay sophisticated, independent, moderno. At sa isip niya, ang pagkakaroon ng inang nagsakripisyo ng sobra para sa kanya ay nagpaparamdam sa kanya ng guilt at pagiging maliit. Ang mga salita ni Victoria ay tumunog sa isip ko na parang kampana. Baka tama siya. Baka ang pagtanggi ni Clara ay walang kinalaman sa akin, kundi sa kawalan niya ng kakayahang harapin ang guilt ng pagtanggap ng napakaraming pagmamahal nang hindi niya alam kung paano ibalik. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat? Patuloy ni Victoria. Ano? Na sa pagsisikap niyang lumayo sa'yo, nawala niya ang pagkakataong makilala ang isang pambihirang babae. Nawala niya ang pagkakataong matuto mula sa lakas mo, sa kabutihan mo, sa kakayahan mong magmahal ng walang kondisyon. Tumunog ulit ang cellphone ko, binasag ang aming usapan. Hindi ko kilalang numero. Ian, Amelia. Boses ng binata sa kabilang linya. Opo, sino po ito? Si Matthew po. Sana hindi ako istorbo sa pagtawag. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman. Kumusta ka, tapat? Nasira pero napalaya rin. Gusto ko lang pong humingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin sa ano? Sa hindi ko pagtuklas ng totoo ng mas maaga. Sa pagpayag kay Clara na tratuhin ka ng masama ng matagal. Sa hindi ko pagpilit na makilala ka ng mas maaga. Naramdaman ko ulit ang pagpuno ng luha sa mata ko. Mateo, wala kang dapat ipagpaumanhin. Ang ginawa mo ngayong araw, walang gumawa noon sa pagdepensa ng dangal ko sa loob ng maraming taon. Yes, Amelia, may isa pa pong gusto kong sabihin sa inyo. Pagkatapos kong umalis sa hall, nagpunta ako para kausapin ang ilang kaibigan ni Clara na nasa kasalan. Gusto kong mas maintindihan kung paano siya naging ganito. At ano ang natuklasan mo? Na hindi ikaw lang ang taong minasama ni Clara. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ang nagsabi na palagi siyang nagsasalita nang may paghamak sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ang boss niya ang nagsabi na kilala siya sa pagiging malupit sa cleaning staff, sa mga waiters, sa sinumang nasa serbisyo. Ang mga salitang iyon ay sumakit sa akin higit pa sa anumang nangyari sa kasalan. Saang punto naging ganito ang aking matamis na anak na babae, isang taong kayang mamuhian ang ibang tao. Sa tingin ko, nailigtas ko ang sarili ko mula sa pagpapakasal sa taong hindi ang inaakala kong tao, patuloy ni Mateo. At nailigtas mo rin ang sarili mo mula sa patuloy na emosyonal na pang-aabuso mula sa taong hindi pinahahalagahan ang pagmamahal mo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Huwag kang magsalita. Gusto ko lang malaman mo na may mga taong nagpapahalaga sa'yo, nakikita ang kabutihan mo, nakikilala ang lahat ng ginawa mo, at nararapat kang higit pa sa natanggap mo. Nang ibaba ko ang telepono, tinitingnan ako ni Victoria nang may malungkot na ngiti. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo na nakita ng batang iyon sa'yo ang ayaw makita ni Clara. Noong gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Victoria sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At sa aking gulat, iyon ang pinakamapayapang gabi na nagkaroon ako sa loob ng matagal na panahon. Nagising ako ng madaling araw na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi eksaktong kasiyahan, pero hindi rin ang nakakabigat na lungkot na matagal ko nang daladala. Parang kapayapaan. Si Victoria ay gising na, gumagawa ng kape sa kusina. Ang amoy ay nagdala sa akin pabalik sa pagkabata namin nang magluto ang nanay namin ng almusal, bago pumasok sa paaralan at parang mas simple ang lahat noon. Magandang umaga, ate. Kumusta ang tulog mo? Iba, sagot ko habang nagbubuhos ng kape sa tasa ko, parang naiwan ko ang isang napakabigat na bagahe. Habang nag-aalmusal kami, nagsimulang tumunog ng paulit-ulit ang cellphone ko. Si Clara. Decline ko ang tawag. Tumunog ulit. Decline ulit. Sa pangatlong tawag, tiningnan ako ni Victoria. Sasagutin mo ba? Hindi ngayon.
Baka hindi rin sa mga susunod na araw. Kailangan ko ng panahon para maproseso ang lahat ng nangyari. Tama yan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ikaw ang may kontrol sa relasyong to. Pero hindi madaling sumuko si Clara. Nang hindi ko sinagot ang mga tawag, nagsimula siyang magpadala ng text messages. Una ay desperadong paumanhin, pagkatapos ay mga sisi, pagkatapos ay mga pakiusap, at sa wakas ay mga veiled threat tungkol sa emosyonal na kalagayan niya. Mommy, pakikalmahan mo, sagutin mo. Nasira ang puso ko. Hindi ako makapamuhay nang wala si Mateo. Kamalian ko lahat, pero kasalanan mo rin dahil hindi mo ako tinuruan na pahalagahan ang meron ako. Nag-iisip ako ng malaking bagay kung hindi mo ako tutulungan. Binasa ni Victoria ang mga mensahe sa balikat ko at umuga ang ulo. Emosyonal na manipulation yan, Amelia. Eksaktong ginagawa niya sa'yo sa loob ng maraming taon, pero ngayon mas desperado na lang. Tama siya, pero hindi iyon binabawasan ang sakit ng pagbabasa ng mga salitang iyon mula sa sarili kong anak. 3 araw pagkatapos, habang inaayos namin ni Victoria ang ilang gamit ko na kinuha namin mula sa apartment ko, may kumatok sa pinto. Si Clara. Pero hindi ang perpektong, maayos na Clara na nakita ko sa kasalan. Ang Clarang ito ay malalim ang bilog sa mata, magulo ang buhok na bastang nakatali, at damit na mukhang ilang araw nang isinusuot. Mommy, pakikalmahan mo, kailangan nating mag-usap. Tumayo si Victoria sa pagitan namin. Clara, hindi pa handa ang nanay mo na makita ka. Nanay ko siya. May karapatan akong makausap siya. Hindi, sabi ko, lumitaw mula sa likod ni Victoria. Wala ka ng karapatan sa akin na hindi ko mismo ibibigay. Nagulat na mukha si Clara. Sanay siya na agad akong sumusuko sa anumang demand niya. Mommy, pakikalmahan mo. Iniwan ako ni Mateo. Nawalan ako ng trabaho dahil hindi ako makapag-function mula sa kasalan. Mawawalan ako ng apartment dahil hindi ko na kayang magbayad ng upa. Kailangan kita. Kailangan mo ako. O kailangan mo ako para ayusin ang mga problema mo tulad ng lagi kong ginagawa. Pareho. Nanay mo ako. Dapat tulungan mo ako kapag nahihirapan ako. Ayan na, ang ekspektasyon na dapat kong iligtas siya nang hindi siya nagbibigay ng kahit ano kapalit. Ang parehong toxic na pattern na tumukoy sa relasyon namin sa loob ng maraming taon. Clara, sa alinman sa 3 araw na ito, naisip mo ba kung paano ako nakaramdaman? Naisip mo ba kung paano ako naapektuhan ng publiko mong pagpapahiya sa akin? Tumahimik siya, malinaw na hindi niya naisip ang posibilidad na iyon. Naisip mo ba kung nagdurusa rin ako? Kung kailangan ko rin ng emosyonal na suporta pagkatapos malaman na ang tanging anak ko ay matagal nang nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Mommy, ako di. Hindi, Clara. Sa loob ng maraming taon, sinanay mo ako na ilagay ang pangangailangan mo bago ang akin, na isakripisyo ang kapakanan ko para sa iyo. Pero hindi na. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin na kung gusto mong magkaroon ng relasyon sa akin, sa mga termino ko na ito, kailangan mong patunayan sa akin na pinahahalagahan mo ang presensya ko sa buhay mo, hindi lang ang mga problema na kayang ayusin ko para sa iyo. Humingi ako ng tawad. Hindi. Humingi ka ng pagliligtas. Malaking pagkakaiba yon. Inilagay ni Victoria ang kamay sa balikat ko, tahimik na suporta. Clara, patuloy ko, kung talagang gusto mo ng tawad ko, kailangan mong paghirapan ito. Kailangan mong ipakita sa akin na naiintindihan mo ang pinsalang ginawa mo sa akin at handa kang magbago. Paano? Ano ang gusto mong gawin ko? Una, gusto kong magpa-therapy ka. Gusto kong maintindihan mo kung bakit kayang-kaya mong tratuhin ng masama ang mga taong nagmamahal sa iyo. Katawa-tawa yan. Pangalawa, gusto kong pag-isipan mo kung bakit mo nawala si Mateo. Hindi dahil sinira ko ang kasal ninyo, kundi dahil nakita niya kung sino ka talaga at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Nagsimulang umiyak si Clara, pero sa pagkakataong ito ay mas tunay ang luha. Pangatlo, kung isang araw pagkatapos mong gawin ang panloob na trabahong iyon, gusto mong subukang muling buuin ang relasyon natin, kailangan nating magsimula mula sa simula. Kailangan mong makilala ako bilang tao, hindi lang bilang inang taga-ayos ng problema mo. Hindi ko alam kung paano gawin yon. Iyon ang trabaho mo, matutunan.
Tinapos ko na ang trabaho ko sa pagpapalaki sa iyo at pagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan para maging mabuting tao. Ano ang gagawin mo sa mga tool na iyon ngayon? Nasa iyo na iyon. Nanatili si Clara sa pinto ng ilang sandali pa, na parang naghihintay na sumuko ako at bumalik sa dati kong pattern ng agad na pagliligtas sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako sumuko. Mommy, paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ako kayang magbago? Kung ganoon, matututo kang mabuhay kasama ang bunga ng mga desisyon mo. Tulad ng anumang may sapat na gulang. Pinanood ko siyang dahan-dahang maglakad papalayo sa kalye na nakayuko ang balikat at ulo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako tumakbo sa likod niya para aliwin siya. 2 linggo pagkatapos ng pagkikita na iyon kay Clara, nakatanggap ako ng tawag na magbabago ng hindi inaasahan sa pananaw ko. Si Mateo. Yan, Amelia, sana hindi ako istorbo. Pwede po ba tayong magkape? May mahalaga po akong ipapaliwanag sa inyo. Nakipagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa downtown, cozy na lugar na may amoy ng cinnamon at bagong timplang kape. Nang dumating ako, naghihintay na siya sa mesa malapit sa bintana. Iba na ang itsura niya, payat, may balbas na nagpapamukha sa kanya na mas matanda, pero ang mga mata ay nanatiling tapat tulad noong kasalan. Salamat po sa pagdating, sabi niya nang tumayo para batiin ako. Alam ko siguradong kakaiba ito para sa inyo. Medyo, inamin ko habang naupo. Pero pagkatapos ng ginawa mo para sa akin, pakiramdam ko may utang ako sa iyo kahit man lang makinig. Nag-order si Mateo ng 2 kape at tumahimik sandali na parang inaayos ang mga iniisip. Iyan, Amelia, marami akong naiisip tungkol sa inyo nitong 2 linggo. Tungkol sa kwento ninyo, sa lahat ng sakripisyo ninyo para kay Clara, sa kawalan ng hustisya sa paraan ng pagtrato sa inyo. Ang bait naman yan, pero wag po muna, pakikalmahan nyo. May desisyon akong ginawa na baka mukhang baliw sa inyo, pero kailangan kong sabihin sa inyo. Tiningnan niya ako diretso sa mata. Gusto ko pong maging partner ninyo sa isang proyektong sisimulan ko. Partner? Hindi ko po maintindihan. Arkitekto po ako, tulad ng alam nyo, pero matagal ko ng pangarap na makagawa ng community center para sa mga matatandang babae na dumaan sa katulad ng sitwasyon ninyo. Mga babaeng ginawang invisible ng sariling pamilya, nagbigay ng lahat pero hindi nakuha ang pagkilala na nararapat sa kanila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-research po ako at libu-libong babae ang katulad ninyo, lalo na sa komunidad natin. Mga babaeng nagpalaki ng anak mag-isa, nagsakripisyo ng buong buhay at ngayon ay mag-isa dahil hindi na sila kailangan ng mga anak. Mateo, maganda ang tunog niyan, pero wala akong alam sa pagpapatakbo ng community center. Pero alam nyo ang lahat tungkol sa pagiging matibay na babae na nakaligtas sa kahirapan. Alam nyo ang lahat tungkol sa sakripisyo, sa pagbangon, sa magmahal ng walang kondisyon. Iyon mismo ang kailangan makita ng mga babaeng yon, na posible ang muling pagbangon pagkatapos itakwil ng mga pinakamahal natin. Ang mga salita niya ay tumunog sa loob ko na parang musika. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nag-aalok sa akin ng pagkakataong gamitin ang karanasan ko para sa isang bagay na maisaysay, na mas malaki kaysa sa sarili kong sakit. May plano na po ako. May bahagi na ng pondo. May permit na. Ang kulang ko lang ay isang taong tunay na nakakaunawa sa mga babaeng tutulungan natin. Isang taong magiging halimbawa na kaya mong bumangon muli. Bakit ako? Halos hindi mo pa ako kilala. Dahil noong kasalan, nang tumayo ka mula sa mesa na puno ng dignidad, nang maglakad ka palabas na mataas ang ulo, kahit napahiya ka, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Nakita ko ang isang babaeng hindi sumuko. Nakita ko ang dalisay na lakas. Kumuha si Mateo ng folder mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Ito po ang mga blueprint. Magkakaroon ng craft workshop, support group, recreational activities, kahit maliit na cave kung saan makakapagtrabaho ang mga babae at makakabuo ng kita. Lahat idinisenyo para sa mga babaeng katulad ninyo. Binuksan ko ang folder at nakita ang detalyadong drawing ng magandang gusali na may hardin, malaluwang na kwarto na puno ng liwanag, cozy na espasyo na idinisenyo para maramdaman ng mga tao na pinahahalagahan at rerespetuhin sila. Mateo, kamangha-mangha ito, pero wala akong pera na pwedeng i-invest. Hindi ko po kailangan ang pera ninyo. Kailangan ko po ang kaluluwa ninyo.
Ang karanasan ninyo, ang karunungan ninyo. Kailangan ko kayong tulungan akong maintindihan kung ano talaga ang kailangan ng mga babaeng to dahil kaya ko namang idisenyo ang pinakamagandang gusali sa mundo, pero kung hindi ko maintindihan ang puso ng mga gagamit nito, wala ring saysay. Habang nagsasalita siya, nakita ko sa bintana ang isang matandang babaeng naglalakad mag-isa sa kalye, nahihirapang bitbitin ang mga grocery bag. Naalala ko ang sarili ko ilang linggo na ang nakalipas, invisible, dinadala ang bigat na walang gustong buhatin, walang napapansin ang pagsisikap. Talaga bang kaya ko to, Mateo? Pinalaki niyo ang anak niyo mag-isa, nagtatrabaho ng maraming trabaho, nakaligtas sa pagkabalo, pinanatili ang dignidad kahit emosyonal na inabuso. At nang dumating ang tamang oras, nagkaroon kayo ng tapang na sabihing sapat na. Kung hindi yon kwalipikasyon para tulungan ang ibang babae na makahanap ng lakas nila, hindi ko na alam kung ano pa. Naramdaman ko ang pagpuno ng luha sa mata ko, pero sa pagkakataong ito ay hindi luha ng sakit. Luha ng pag-asa, ng posibilidad, ng hinaharap na hindi ko naisip. May isa pa, patuloy ni Mateo. Tumatawag sa akin si Clara. Natigilan ang puso ko. Ano ang sinasabi niya sa'yo? Na gusto niyang magbalikan kami, natuto na raw siya ng leksyon, handa na raw siyang magbago, pinatawad mo na raw siya, at maaari na raw bumalik sa dati. Hindi totoo yon. Alam ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, dahil gusto kong malaman nyo na kahit ano ang mangyari kay Clara, may sarili kayong halaga. May layunin kayo na lampas sa pagiging ina ng taong hindi pinahahalagahan kayo. Lumapit si Mateo. Amelia, inaanyayahan kita na gamitin ang lahat ng pagmamahal na ibinibigay mo ng walang kapalit para tulungan ang mga babaeng talagang nangangailangan at magpapahalaga nito. Inaanyayahan kita na maging bayani ng sarili mong kwento. Tiningnan ko ulit ang mga blueprint, iniisip ang sarili ko sa mga espasyong iyon, napapaligiran ng mga babaeng makakaunawa sa kwento ko, magpapahalaga sa karanasan ko, makikita ako bilang matibay imbes na sirang babae. Kailan tayo magsisimula, tanong ko. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng salamin sa bagong apartment ko, naghahanda para sa pagbubukas ng New Dawn Women's Center. Ang refleksyon ko ay nagpapakita ng isang babaeng hindi ko naganap na nakikilala. Gupit na modern ang buhok ko ayon sa suhestyon ni Victoria. Nakasuot ako ng emerald green na damit na binili ko gamit ang unang sweldo ko bilang coordinator ng center. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kumikinang ang mga mata ko sa isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Layunin. Mas mabilis tumubo ang center kaysa inasahan namin. Sa loob ng 3 buwan, nakatulong kami sa 42 babae na makahanap ng trabaho. 26 ang nakatapos ng trade workshop, at 15 ang bumuo ng support group na napakalakas na magkakapatid na sila. Pero ang pinakamaganda ay makita kung paano nakuhang muli ng bawat isa ang isang bagay na akala nila na wala na magpakailanman, ang kanilang dignidad. Handa ka na ba sa malaking araw? Tanong ni Victoria nang pumasok siya sa kwarto ko. Si Victoria ang naging kanang kamay ko sa buong proyekto, tinulungan ako sa mga administrative na bahagi na nahihirapan ako. Higit pa sa handa, sagot ko, nararamdaman ang excitement na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Nasabik ako. Sa mga buwang ito, natuklasan ko ang mga talento na hindi ko alam na mayroon ako. Lumalabas na magaling pala akong mag-organisa ng event, mahusay sa pakikinig sa mga babaeng kailangang maglabas ng sama ng loob, at nakakagulat na epektibo sa pagkuha ng donasyon para sa center. Sinabi sa akin ni Mateo na may natural na biyaya ako sa pagbibigay inspirasyon sa mga tao, at nagsisimula na akong maniwala sa kanya. Habang papunta kami sa center, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Amelia. Opo, sino po? Si Emily po mula sa GE show na Inspiring Women. Gusto po naming i-interview kayo tungkol sa community center nyo. Viral na po ang kwento nyo sa social media at gusto po naming maibahagi sa mas maraming tao. Natulala ako. Kinuha ni Victoria ang telepono mula sa akin at nag-schedule ng interview sa susunod na linggo. Amelia, mapapanood ka sa telebisyon, sigaw niya habang nagmamaneho. Hindi ako makapaniwala, sagot ko, halo-halong kaba at saya. Pagdating namin sa center, may naghihintay ng karamihan. Mga journalist, city officials, mga babaeng natulungan ng programa namin, at maraming tao mula sa komunidad na sumunod sa kwento namin.
Nasa entrance si Mateo, naka-blue suit, inaayos ang huling detalye. Yes, Amelia, sabi niya nang may malaking ngiti. Handa na po ba kayong makita ang pangarap niyo matupad? Pangarap natin pagtama ko. Hindi ito magiging posible kung wala ka. Sa opening ceremony, nagkwento ang ilang babae mula sa center ng sariling kwento. Si Emily, 63, nagkwento kung paano siya nakahanap ng trabaho bilang pastry chef pagkatapos ng mga dekada bilang housewife. Si Linda, 58, nagbahagi kung paano nakatulong ang support group sa kanya na gumaling pagkatapos siyang iwan ng mga anak sa nursing home. Si Esperanza, 72, ipinagmalaki ang mga crafts na ibinebenta na niya sa cave ng center. Nang dumating ang oras ko para magsalita, tiningnan ko ang lahat ng mukha na nakatingin sa akin nang may pag-asa at respeto. Sandali kong naalala ang kahihiyan na naramdaman ko sa kasal ni Clara nang 200 katao ang tumingin sa akin nang may awa o morbid na kuryosidad. Gaano kaiba ang pakiramdam na makita bilang tunay na ako imbes na hatulan dahil sa kabiguan ng iba. 6 na buwan na ang nakalipas, itinaboy ako ng sarili kong anak sa kasal niya. Sinabi niya sa harap ng lahat ng bisita na hindi ako karapat-dapat na makasama sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Isang alon ng galit ang dumaan sa karamihan. Noong gabing iyon, akala ko tapos na ang buhay ko. Akala ko, kung wala ang pagmamahal ng anak ko, wala na akong layunin, wala nang halaga. Pero mali ako. Hinahanap ko si Mateo sa karamihan, umingiti siya sa akin ng may pagmamalaki. Natuklasan ko na hindi nakadepende ang halaga ko sa pagmamahal o pagpapahalaga ng isang tao sa akin. Natuklasan ko na lahat ng karanasang naipon ko sa pagpapalaki ng anak mag-isa, sa pagkaligtas sa pagkabalo, sa pagtatrabaho ng maraming trabaho, pwede kong gamitin para tulungan ang ibang babaeng dumaan sa katulad na sitwasyon. Nakita ko ang ilang babaeng nagpupunas ng luha. Ngayon, 6 na buwan pagkatapos, masasabi ko ng buong tapang na ang babaeng nagtaboy sa akin sa kasalang iyon ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking pabor sa buhay ko. Pinilit niya akong hanapin ang sarili kong lakas, ang sarili kong layunin, ang sarili kong piniling pamilya. Nakakabingi ang palakpak. Pagkatapos ng seremony, habang tinatanggap ko ang mga bati at nagpo-pose para sa litrato kasama ang mga dumalo, nakita ko sa likod ng karamihan ang isang pamilyar na figura. Si Clara. Iba na ang itsura niya, payat, walang kulay ang buhok na may makikitang uban, at mas simple ang damit kaysa dati kong naaalala. Nagtagpo ang mga mata namin sandali. Itinaas niya ang kamay sa mahinang pagwav, pero hindi lumapit. Ibinabalik ko ang bati ng magalang at nagpatuloy sa pakikipag-usap. 1 oras pagkatapos, nang halos wala ng bisita, lumapit si Clara. Dahan-dahan ang hakbang niya na parang hindi sigurado kung welcome siya. Mommy, sabi niya nang malapit na siya. Gusto ko lang pong batiin kayo. Kamangha-mangha ito. Salamat, sagot ko ng magalang pero walang lambing. Sumusunod po ako sa proyekto sa social media. Sobrang proud po akong makita ang lahat ng nagawa niyo. Proud, tanong ko, itinaas ang kilay. Kawili-wili na nararamdaman mong proud ka sa isang babaeng itinuring mong mapait at toxic. Tumingin si Clara sa sahig. Nagpapaterapi po ako, tulad ng sinabi niyo. Marami po akong natutunan tungkol sa sarili ko na hindi ko gusto. Natutuwa akong marinig yan. Alam ko po na hindi ko deserve ang tawad niyo, pero gusto ko lang pong malaman niyo na naiintindihan ko na ngayon ang lahat ng sakripisyo niyo para sa akin, at naiintindihan ko na kung bakit umalis si Mateo. Hindi ako naging mabuting tao. Hindi ka naging. At ngayon? Nagtatrabaho po ako sa pagbabago. Nagtatrabaho po ako para maging karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang Clarang ito ay mas mapagpakumbaba, mas totoo, mas tao kaysa sa perpekto at mayabang na babaeng kilala ko nitong mga nakaraang taon. Clara, natutuwa akong alam kong nagtatrabaho ka sa sarili mo. Pero gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ko na kailangan ang pagmamahal mo para maging masaya. Hindi ko na kailangan ang pag-validate mo para maramdaman na may halaga ako. Nakahanap na ako ng sarili kong landas. Alam ko po, sabi niya nang basag ang boses, at iyon ang pinakamasakit. Na kailangan mong hanapin ang sarili mong halaga nang wala ako, kung kailan ako dapat ang nagpapaalala sa'yo, kung gaano ka kahanga-hanga. Kung talagang nagbago ka, Clara, natutuwa ako para sa'yo.
Pero ang pagbabalik natin sa isa't isa, kung mayroon man, ay magiging mahaba at kakailanganin ng higit pa sa paumanhin. Naiintindihan ko po at handa akong maghintay kahit gaano katagal. Pinanood ko siyang maglakad palayo ulit, pero sa pagkakataong ito ay wala akong naramdamang sakit o guilt. Naramdaman ko ang maingat na pag-asa. Lumapit si Mateo pagkaalis ni Clara. Ano ang pakiramdam mo? Tanong niya. Parang malayang babae, sagot ko. Parang isang taong sa wakas ay naiintindihan na ang kwento niya ay hindi natatapos sa pagtanggi ng iba, kundi nagsisimula lamang kapag nagdesisyon siyang isulat ang sariling ending. Noong gabing iyon, habang isinasara ko ang center pagkatapos ng pinakamagandang araw ng bagong buhay ko, tiningnan ko ang plaka sa entrance. New Dawn Women's Center, kung saan bawat babae ay maaaring matuklasan na hindi kailanman huli para magsimula ulit. At sa unang pagkakataon sa loob ng 67 taon, alam ko nang sigurado na ang pinakamagandang kabanata ng kwento ko ay nagsisimula pa lang. 2 taon pagkatapos ng pagbubukas ng New Dawn Women's Center, nakaupo ako sa opisina ko, binabasa ang mga statistics na nagpupunong-puno ng pagmamalaki sa puso ko. Mahigit 300 babae na ang natulungan namin na muling buuin ang buhay nila. Nagbukas na kami ng 2 karagdagang center sa kalapit na lungsod. At ang kwento ko ay naging inspirasyon sa paglikha ng isang national foundation para sa mga invisible na matatandang babae. Ang television interview ay simula pa lang. Sumunod ang mga artikulo sa magazine, mga imbitasyon sa conference, at sa wakas ay isang proposal na magsulat ng libro tungkol sa karanasan ko. It's Never Too Late to Start Over ay naging bestseller, at ang royalties ay nagbigay daan sa pagpapalawak ng mga programa namin lampas sa napangarap ko. Pero ang pinakamaganda ay hindi ang mga numero o ang publiko na pagkilala. Ito ay ang makita kung paano ang mga babaeng dumating na sirang-sira at talunan ay naging empowered na bersyon ng kanilang sarili. Ito ay ang pagtanggap ng mga sulat mula sa mga inang nakahanap ng lakas para magtakda ng hangganan sa mga abusive na anak na maisapat na gulang. Ito ay ang malaman na ang sakit ko ay naging lunas sa sakit ng iba. Noong hapon na iyon, habang inihahanda ko ang presentasyon ko para sa International Congress on Active Aging kung saan inimbita ako bilang keynote speaker, pumasok si Victoria sa opisina ko na may misteryosong ngiti. Amelia, may napaka-espesyal na bisita ka. Sino? Mas mabuti mong tingnan mo mismo. Lumabas ako ng opisina ng intrigued at naglakad patungo sa reception area. Nandoon, nakaupo sa isa sa mga armchair sa lobby, si Clara. Pero hindi ang sirang at desperadong Clara na nakita ko noong opening day. Ang babaeng ito ay payapa, may kapayapaan sa mga mata na hindi ko nakita mula noong bata pa siya. Hi, Mommy, sabi niya nang tumayo. Sana hindi kayo magalit na dumating ako nang walang appointment. Wala namang problema. Kumusta ka? Mabuti po. Talagang mabuti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Umupo kami sa common area ng center, napapaligiran ng mahinang bulungan ng mga babaeng nagtatrabaho sa mga proyekto, nag-uusap sa support group, o simpleng nakahanap ng lugar para maramdaman na maihalaga sila. Mommy, may ilang bagay po akong gustong sabihin. Patuloy po ako sa therapy sa loob ng 2 taon. Hindi po madali, pero natutunan ko nang harapin ang mga bagay tungkol sa sarili ko na matagal ko nang iniwasan. Natutuwa akong marinig yan, Clara. Natutunan ko rin po na ang kalupitan ko sa inyo ay nagmula sa sarili kong insecurity, na nararamdaman ko ang guilt sa lahat ng sakripisyo nyo, at mas madali para sa akin na gawing kontrabida kayo, kaysa tanggapin na ako ang walang utang na loob na anak. Ang mga salita niya ay dumating ng may katapatan na matagal ko nang hindi naririnig. Nagsimula rin po akong mag-volunteer sa shelter para sa battered women. Una, akala ko para makabawi sa inyo, pero napagtanto ko na ginagawa ko ito para sa sarili ko. Para maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng paglilingkod sa iba nang walang inaasahang kapalit. At kumusta ang pagpapatuloy? Transformative po. Nakakita ako ng mga babaeng nawala ng lahat pero mailakas pa rin para magsimula ulit. Naalala ko po kayo. Tiningnan ni Clara ang paligid ng center, pinapanood ang mga aktibidad na nangyayari sa amin. Pag nakikita ko ang lahat ng ito na itinayo nyo, pag nababasa ko ang libro nyo, pag nakikita ko ang mga interview na ibinibigay nyo, napapagtanto ko na nawala ko ang pagkakataong makilala ang isang pambihirang babae. Hindi lang bilang nanay ko, kundi bilang tao.
Clara, hayaan mo muna akong matapos. Alam ko pong wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Alam ko pong nawala ko ang pribilehiyo na maging priority nyo. Pero gusto ko pong tanungin kung pwede po nating subukang makilala ulit ang isa't isa. Hindi bilang nanay at anak na mailahat ng toxic history sa pagitan, kundi bilang dalawang adultong babae na baka pwede maging magkaibigan. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa mga mata niya, wala na ang pagmamataas o paghamak na nakita ko sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang tunay na kahinaan, tunay na pagpapakumbaba, at isang bagay na kinailangan ko ng saglit para makilala, respeto. Ano ang nangyari kay Mateo, tanong ko. Ipinakasal na po siya. Nagpakasal siya noong nakaraang taon sa isang babaeng nakilala niya sa book club. Guro siya na nagtuturo sa mga batang may special needs. Perpekto po siya para sa kanya. At paano ang pakiramdam mo roon? Masaya po ako para sa kanya. Tunay na masaya. Deserve niya ang isang taong pinahahalagahan siya mula umpisa, hindi isang taong kailangang mawala siya para maintindihan kung ano ang meron sila. Umiti si Clara ng may lungkot na mukhang naghilom na. Mommy, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi possessive. Kung talagang mahal ko si Mateo, dapat masaya ako na masaya siya, kahit hindi na sa akin. At kung talagang mahal ko kayo, dapat respetuhin ko ang kamanghamanghang buhay na itinayo niyo nang wala ako. Umupo ako sa katahimikan, pinoproseso ang mga salita niya. Hindi ko po hinihingi ang agad na tawad niyo, patuloy niya. Hindi ko po hinihingi na bumalik tayo sa dati dahil hindi naman healthy ang dati para sa atin. Humihingi ako ng pagkakataong magsimula ulit mula sa simula. Ano ang kahulugan yon para sa'yo? Ibig pong sabihin, tumatawag ako isang beses sa isang linggo para tanungin kung kumusta kayo, walang hidden agenda. Ibig pong sabihin, inaanyayahan kayong kumain sa labas kapag may oras kayo, kung gusto nyo. Ibig pong sabihin, rerespetuhin ko kayo bilang independent at matagumpay na babae, hindi bilang inang dapat mag-ayos ng problema ko. At kung sabihin ko sa'yo na hindi pa ako handa? Kung ganoon po, maghihintay ako. Naghintay po ako ng 2 taon para sa usapan na to dahil kailangan ko munang maging ibang tao bago ito gawin. Kaya ko pang maghintay kung kinakailangan. Tiningnan ko ang paligid ng lugar na naging tahanan ko, layunin ko, legacy ko. Naisip ko ang babaeng ako noon bago ang kakilakilabot na kasalan, isang babaeng tinutukoy ang sarili batay lamang sa relasyon sa anak. At naisip ko ang babaeng ako ngayon, isang buong, natupad na babae na nakahanap ng sariling liwanag. Clara, sabi ko sa wakas, sa tingin ko pwede nating subukan, pero may isang kondisyon. Ano po man yun? Na maintindihan mo na ang bagong relasyong ito, kung magiging matagumpay, ay magiging bahagi lang ng buhay ko. Hindi na ito ang sentro ng universo ko tulad noon. May buong buhay ako ngayon na mailayunin at relasyon na lampas na sa pagiging nanay mo. Perpektong naiintindihan ko po at sa tingin ko napakaganda nyon. Talaga, anak? Sa loob ng maraming taon, natakot ako na magkaroon ng inang sobrang nagmamahal sa akin dahil pakiramdam ko sobrang bigat ng responsibilidad. Ngayon, nagbibigay ito ng kapayapaan sa akin na malaman na buong babae kayo, na kaya niyo maging masaya kasama man o wala ako. Nilalaya nito ako na magmahal sa inyo ng walang guilt. Umupo kami sa katahimikan sandali, pinapanood ang mga babae sa center na tumatawa, nagtatrabaho, nag-aalayan. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat, sabi ko. Ano po? Na para maging mabuting ina sa'yo, kailangan ko munang itigil ang pagiging nanay mo at maging si Amelia. Isang babaeng may sariling pagkakakilanlan, may sariling pangarap, may buhay na may saysay kahit wala ka. At ngayon kaya ko nang maging pareho. Ngumiti ako, tinitingnan ang hinaharap na humahaba sa harap ko, puno ng posibilidad na hindi ko naisip sa edad na 67. Ngayon kaya ko nang maging kahit ano ang gusto ko. At iyon, mahal kong anak, ang pinakamahalagang leksyon na maituturo ko sa'yo. Hindi kailanman huli para matuklasan kung sino ka talaga kapag tumigil ka ng tukuyin ang sarili mo batay sa kung ano ang kailangan ng iba mula sa'yo. Kinabukasan, tumawag sa akin si Clara, simpleng tanong kung kumusta ang araw ko. Nag-usap kami ng 20 minuto tungkol sa mga proyekto ko, sa plano kong biyahe, sa mga bagong kaibigan ko. Wala siyang hiniling. Wala siyang kailangang ayusin kong problema. Gusto niya lang akong makilala. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, naramdaman ko na baka,
Baka lang, pwede kaming makabuo ng isang bagay na maganda sa abo ng lahat ng nawala sa atin.